Hi mga kapasta! Ang karanasang ito ay nangyari sa amin nitong 1 taon lang dito sa bagong bahay na inuupahan namin. Ken ang pangalan ko, Sir Neb, at bago pa lang kaming kasal ng asawa kong si Leia. At dahil nga wala pa kaming ipon ay nangupahan muna kami ng bahay malapit sa mga pinagtatrabahuhan namin. Isa sa mga common na ugali naming mag-asawa ay pareho kaming mahilig sa pusa. Naalala ko nga noong unang anniversary namin, maliit na kuting ang niregalo ko sa kanya. Pinangalanan namin itong Jaggy. Namatay din kalaunan si Jaggy na talagang kinalungkot namin. Kaya naisip namin na mag-alaga ulit ng pusa pagkatapos naming ikasal. Isang gabi habang nasa kusina kami at katatapos lang kumain, ay narinig namin ang mga ngiyaw mula sa likod ng bahay. May pusa, kulay itim. At dahil nga gusto naming mag-alaga ng pusa, ay inampon namin ito. Inalagaan, pinaliguan, pinakain. Talagang tinuring namin na para bang sariling anak namin yung pusa, Sir Neb. May mga nagsasabi nga na baka malas daw ito dahil nga kulay itim. Pero hindi na lang namin inintindi ang mga sinasabi nila. Malambing naman yung pusa na tinawag naming si Blacky. Mahilig siyang pumagitna sa amin kapag magkatabi kami ni Leia sa kama. Pero simula noong inalagaan namin si Blacky, may napansin kami. Laging nawawala ang mga bagay-bagay sa loob ng inuupahan naming bahay. Una, nawalan si Leia ng 5,000 sa wallet na napaka-imposible dahil kami lang namang dalawa ang nandoon. Alangan namang nakawan ko yung sarili kong asawa. Tapos isa-isang nawala yung mga relo ko sa cabinet. Mahilig kasi akong mangolekta ng mga medyo may kamahalang relo, Sir Neb. 6 na piraso na yon. Pero nung buksan ko yung lalagyan ko isang umaga, 3 na lang ang natitira. May nawala ring mga alahas si Leia. Alahas na investment sana namin sa hinaharap. Sobrang naguguluhan kami noong mga araw na yon dahil wala namang ibang nakakapasok sa bahay namin. Work from home si Leia. Ako lang ang umaalis para magtrabaho. Pero imposible namang nasasalisihan kami dahil lahat ng pinto sa bahay ay may lock. Naisip nga namin, paano kung multo yon na pinaglalaruan kami? Ako ang nakadiskubre, Sir Neb, ng dahilan kung bakit nawawala yung mga gamit namin. Isang beses hating gabi akong umuwi. Medyo lasing dahil nagkayayaan yung mga katrabaho ko. Dahan-dahan akong nagbukas ng lock at pumasok sa pinto. Ayoko kasing makita pa ako ni Leia na pumasok ng lasing. Baka mabungangaan pa ako. Habang naglalakad sa sala, ay kitang-kita ko sa kusina yung pusa naming si Blacky. Naglalakad siya na parang tao at hawak sa unahang paa niya yung gintong kwintas ni Leia na lagi niyang nilalagay sa mesa sa tabi ng kama. Nagsitayuan yung mga balahibo ko sa nakita ko. Humarap sa akin si Blacky at nakita niya ako na nakatingin sa kanya. Agad siyang bumalik sa pagtayo gamit ang 4 niyang mga paa at saka kumaripas ng takbo palabas ng kusina. Naiwan yung gintong kwintas. Ginising ko si Leia tsaka ko kinuwento yung nakita ko. Noong una ayaw pa niyang maniwala. Tinatakot ko lang daw siya. Pero kalaunan nung maalimpungatan siya ay sinabi niya sa akin na napapansin niya raw minsan si Blacky na parang tao kung tumingin sa kanya. Para raw naiintindihan niya yung mga sinasabi ng asawa ko. Hindi na bumalik sa amin si Blacky, Sir Neb, at hindi na namin nalaman kung totoo nga bang pusa si Blacky o may kakaiba talaga dito. May kakilala nga akong nagsabi na baka may lahing aswang daw si Blacky. Simula noon, nakapag-ampun na kami ng 3 pang pusa sa bahay. At wala naman sa 3 pusa na yon ang sinubukan kaming nakawan.
Itago na lang ninyo ko sa pangalang Bobby. Noong bata pa ako ay may alaga kaming aso na pinangalanan kong Putol. Maliit kasi yung puti nitong buntot, kaya minsan inaakala ng mga tao na putol ang buntot. Malaking aso si Putol, Sir Neb. Malaki kumpara sa ibang askal na aso ng mga kapitbahay. Kapag nga tumatahol yon, ay parabang mga duwag na nagsisitakbuhan palayo yung ibang aso ng mga kapitbahay namin. Para ko na pong sariling kapatid si Putol dahil ako lang ang nag-iisang anak nila tatay at nanay noon. Hindi pa sinisilang yung ikalawa kong kapatid. Minsan po, Sir Neb, ay nilagnat ako. Kaya naman ilang araw din akong walang ginawa kundi ang mahiga at matulog sa kwarto ko. Bali yung bintana ng kwarto ko ay nakaharap sa malawak na kumpol ng mga puno na kapag gabi ay sobrang dilim dahil yung ilaw lang ay mula sa loob ng kwarto ko. Napansin ko po na simula noong nilagnat ako, tuwing hating gabi ay may kinakahulan si Putol doon sa mga kumpol ng punong yon. 3 gabi po yan na sunod-sunod. Siyempre nagigising ako at pilit kong sinisilip kung ano o sino yung kinagagalitan ng aso namin. Wala naman akong makita dahil nga sa sobrang dilim. Sa ika-4 na araw ay nangyari na naman. Nagising ako sa mga tahol ni Putol. Pagtayo ko, pilit kong pinasingkit yung mga mata ko sa direksyon ng mga puno. May nakita akong napakalaking anino doon na halos kasing taas na ng mga puno sa likod niya. Naglalakad siya papalapit sa kwarto ko. Grabe yung takot na naramdaman ko sa pagkakataong yon, Sir Neb. Buong akala ko talaga ay kapag narating noong dambuhalang anino na yon ang kwarto ko, ay katapusan ko na. Pero naroon sa labas si Putol. Tinahulan niya ng tinahulan yung malaking anino na nasa labas. Tapos nakita ko na inambaan ni Putol yung anino. Narinig ko yung mga kagat-kalmot na ginawa ng aso kong si Putol. Ilang sandali pa, naglaho na parang usok yung anino. Tumakbo naman si Putol papasok sa loob. Lumabas ako ng kwarto para salubungin si Putol. At naroon siya sa ilalim ng mesa. Dinidilaan yung sarili. Niyakap ko siya, Sir Neb, dahil alam kong iniligtas niya ako sa malaking anino na yon. Ilang beses pang naulit ang ganoong pangyayari tuwing may lagnat ako. Kapag hating gabi ay nagigising na lang akong tumatahol na naman si Putol. Minsan ay naririnig ko yung mga kalmot at kagat. At alam kong sa pagkakataong yon, inililigtas na naman ni Putol ang buhay ko. Natatandaan ko noon, Sir Neb, na tinanong ko sa isang albularyo kung bakit tuwing may lagnat lang ako ay doon lang pumupunta yung malaking anino na yon. Sabi niya, kapag may lagnat daw kasi ang bata ay napakadali nitong hilahin sa mundo ng mga elemento. Kaya naman ito raw ang pagkakataon na sinasamantala ng mga ganitong klaseng nilalang. Ilang taon ang lumipas ay lumipat din kami ng bahay. Kaya naman natahimik na rin si Putol. Tumigil na siya sa pagtahol tuwing hating gabing may lagnat ako. Umabot din siya ng 13 taong gulang, Sir Neb. Namatay siya sa katandaan at saka namin siya inilibing sa likod bahay. Natatandaan ko na ginawan ko pa siya ng maliit na lapida na gawa sa kahoy. Ito ang nakasulat sa lapidang yon. Dito nakalibing si Putol, ang pinakamatapang na asong naging parte ng pamilya namin. Magandang araw mga kapasta. Matagal na po akong fan simula pa noong pandemic. Vic po ang pangalan ko. 20 years old. Nag-aaral po ako ng criminology dito sa amin. Bali ang ibabahagi ko po ay base sa mga nangyari sa tito ko na noon ay nanirahan malapit lang sa amin. Grade 6 pa lang ako noon pero tandang-tanda ko yung mga nangyari. Madalas po na naririnig namin na magkaaway si tito at tita. Gabi-gabi po yan, Sir Neb. Parang hindi sila nauubusan ng pag-aawayan. Sabi ni tita, babaero daw kasi si tito.
Laging nasa inuman o beer house. Sabi naman ni Tito, bungangera daw kasi si tita. Meron silang alaga na isang malaking inahing baboy doon sa likod ng bahay nila. Ilang taon na pong alaga nila yon. Pero kahit kailan ay hindi pa nakabuhay ng mga biik yung baboy. Sabi ni Papa parang may sumpa daw yung baboy na yon. Ang ginagawa ni Tito, imbis na ibunto ng galit kay tita, ay lumalabas siya ng bahay at saka nilalabas yung sama ng loob niya doon mismo sa baboy. Gamit yung 2x2 ay ilang beses niyang papaluin sa katawan yung baboy hanggang sa makontento siya. Maganda po sana yung ganoon, Sir Neb. Hindi niya sinasaktan si tita. Pero kawawa nga yung baboy kasi yun yung sumasalo ng galit niya. Umabot po yun ng ilang taon. Kapag bumibisita ako sa kanila ay lagi kong nakikita na may mga pasa yung baboy sa katawan. Lagi itong nakahiga at napansin ko rin na ilag ito sa tao. Dumaan nga po yung ilang araw at isang beses ay narinig namin na nag-aaway na naman sila tito at tita. Gabi po yun. Kumakain kami ng hapunan kaya hinayaan lang namin. Hindi pa kami tapos ay biglang bumukas yung pinto namin. Nandoon si tita. Humahangos kasama yung 2 taong gulang nilang anak ni Tito. "Ano, Mercy? Sinaktan ka ba ni Kaloy?" tanong ni Papa kay tita. Akala kasi talaga namin ay hindi na napigilan ni Tito yung sarili, kaya nasaktan na niya si tita. Pero umiling lang si tita, Sir Neb. Halatang gulat pa siya sa mga nangyari. Hindi siya makapagsalita ng maayos. May luha sa mata niya pero hindi siya umiiyak. Paulit-ulit niyang binabanggit yung baboy nila. Dali-daling tumayo si Papa at pumunta sa bahay nila Tito. Bumuntot ako kasi gusto ko ring malaman kung anong nangyari. Pagdating po namin sa likod bahay, ay napansin agad namin na sira-sira yung sementadong kulungan ng baboy. Sarado yung ilaw kaya hindi namin gaanong maaninag yung loob. Lumapit kami at doon na namin nakita kung ano ang nangyari. Sir Neb, kagat-kagat ng baboy yung katawan ni Tito. Wala nang malay si Tito. Sa dami ba naman ng kumalat na dugo sa sahig? Ngumunguya yung baboy na yon at hindi ko malilimutan yung tunog ng mga nadudurog na buto ni Tito. Halos kalahati ng dibdib niya ay wala na. Nanlilisik yung mga mata ng baboy. Tinitignan niya kami. Alam niyang natatakot kami. Pero para bang wala siyang pakialam. Nagtawag na kami ng mga kapitbahay ni Papa. May mga dalang sundang at sibat at kung ano-ano pang armas. Lumaban yung baboy na yon, pero napatay pa rin ng mga kalalakihan na taga roon sa amin. Si Tito, hindi na siya umabot ng ospital. Kinain ng baboy yung kanang kamay niya at yung kaliwang dibdib. Napakaraming dugo ang nawala, kaya namatay din siya agad. Hindi nga namin alam kung papanong nakayanan ng baboy na yon na kainin at sakmalin si Tito. Sinunog namin yung katawan ng baboy, Sir Neb. Sabi nung isang matanda na taga roon sa amin, may saing kanto raw siguro yung baboy at sa tagal na ng pananakit ni Tito doon sa hayop, ay gumanti na ito sa kanya kaya siya pinatay. Simula rin po noon, lahat ng baboy na inaalagaan ng pamilya namin ay pinapabless muna kay Father para masiguro na rin na hindi na maulit yung pangyayaring bumawi sa buhay ni Tito.